Matindi ang galit ni Benjamin Netanyahu habang pinapanood ang aktwal na pagpapalaya ng Hamas sa mga Israeli na bihag na sina Arbil Yehud, Gadi Moses at Agam Berger at 5 pang Thailanders. At dahil dito inantala ni Benjamin Netanyahu ang pagpapalaya sa 110 na mga Palestinian prisoners. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, hindi na sila magbibigay pa ng mga bihag na mga Palestinian prisoners. Ano kaya ang rason, mga kaibigan? At isa pang ikinagalit ni Benjamin Netanyahu, ang kanilang hinihingi na palayain ng Hamas, ang Bibas family. Hanggang yon, hindi pa ito ibinibigay ng Hamas. Marami ng mga pagkakataon na sana ito ay nauna pa sa mga naunang pinalaya. Ano ang susunod na gagawin ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik, mga kaibigan. Ngayon ay January 31, 2025. Magbibigay tayo ng update ngayon sa pinakabagong pangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hamas, lalong-lalo na sa isinagawang pagpapalaya ng mga bihag ng magkabilang panig kahapon, January 30, 2025. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na kuha na kung saan pinapalaya ng Hamas ang 3 mga Hudyo, kasama na ang matagal nang hinihingi ng Israel na si Arbil Yehud at si Gadi Moses at si Agam Berger at ang 5 mga Thailanders. Maraming mga tao sa buong mundo ang nanonood sa aktwal na pagpapalaya sa mga bihag na ito, lalong-lalo na ang mga Hudyo na nasa Israel, sapagkat habang pinapalaya ang mga bihag na ito ay nakatelevise. Halo-halong emosyon ang ipinakita ng maraming mga Hudyo. Naiyak sa tuwa, naghihiyawan at ang iba ay nagdadasal pa. Kitang-kita sa video, mga kaibigan, na hirap ang sitwasyon ni Arbil Yehud, sapagat habang ito ay pinapalaya, pinalilibutan ito ng napakaraming mga armadong mga tao at ang iba ay nakamaskara pa. Hindi halos makakilos si Arbil Yehud dahil pinalibutan ito ng napakaraming mga tao. Hindi napigilang magsalita ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, sinabi ni Bibi na ang paraan na isinagawa ng Hamas ay isang napakadelikado, unacceptable at uncontrollable. At dahil dito, mga kaibigan, ay may buwelta si Benjamin Netanyahu sa pamunuan ng Hamas at maging sa Red Cross. At ayon kay Benjamin Netanyahu, hindi nila pakakawalan ang kanilang mga bihag kung ganyan ang sitwasyon. Bahagyang nagkagulo ang mga Palestino at ang pamunuan ng Hamas sapagkat nagdesisyon si Benjamin Netanyahu na huwag palabasin ang 110 na mga Palestinian prisoners. Yun nga, dahil hinihingi ni Benjamin Netanyahu ang kaayusan sa pagpapalaya ng mga bihag. Dagdag pa ni Netanyahu, isa raw itong patunay na ang mga militanteng grupo sa Gaza ay cruel kahit na sa pagpapalaya ay tila ayaw itong pakawalan at tila nasasaktan na ang kanilang bihag. Lalong-lalo na, mga kaibigan, ng isa pala rito ay 80 years old na. Ito ay si Gadi Moses, samantalang si Agam Berger ay 20 years old at itong si Arbil Yehud ay 29 years old. Ayon sa mga eksperto, mga kaibigan, at aware din daw dito si Benjamin Netanyahu sapagat ang lugar na kung saan isinasagawa ang pagpapalaya kina Arbil Yehud at mga kasamahan nito ay isinagawa mismo sa labas ng tahanan ng napaslang nilang lider na si Yahya Sinwar na pumalit kay Ismail Haniyeh. At kung paano ipinakita ni Benjamin Netanyahu ang kanyang protesta sa pamamaraan ng Hamas at sa paraan ng Red Cross kung paano nila palayain ang mga bihag, ito ay sa pamamagitan ng pag-delay
ng pagpapalabas ng Israel ng mga Palestinian prisoners. At dahil dito mga kaibigan, agad na tumugon ang Hamas kay Benjamin Netanyahu maging ang Red Cross. At ito ang kanilang pangako. Sa susunod ay aayusin na raw nila ang kanilang paraan sa pagpapalaya ng mga bihag. Kinakabahan ang karamihan, lalong-lalo na ang pamunuan ng Hamas sa isasagot ni Benjamin Netanyahu. Lumipas ang ilang oras. Hapon na, nakapag-decide na si Benjamin Netanyahu na palayain na ang 110 na mga Palestinian prisoners. Sa kabilang dako mga kaibigan, isa pang ikinagalit ni Benjamin Netanyahu at maraming mga Hudyo dahil hindi pa rin isinama ng Hamas ang matagal nang hinihingi ng Israel. Ito ay ang Bibas family. Kahapon mga kaibigan ay ating ibinalita na nagdemand si Benjamin Netanyahu sa pamunuan ng Hamas na kumpirmahin ang sitwasyon ng isang nagngangalang Sherry Bibas kasama ang kanyang dalawang paslit sapagkat walang binabanggit ang pamunuan ng Hamas tungkol sa kanila hanggang sa ibalita na ng The Jerusalem Post na ang Bibas family ay mananatili na bihag ng Hamas. Matagal nang pinapakonfirm ng Israel ang sitwasyon ng Bibas family sapagkat merong kumalat na balita at ito ay nagmula mismo sa kampo ng Hamas na sinabi nila na si Sherry Bibas at ang kanyang dalawang anak na lalaki ay wala na. Ang mga claim ng Hamas ay hindi pa kinumpirma ng Israel sapagkat wala pang natatanggap ang Israel ng kanilang intelligence report tungkol sa kung ano nga ba ang nangyari sa family Bibas. At dahil sa hindi pa pinapalabas ang Bibas family mga kaibigan, ang mga Israelita sa buong mundo ay nananawagan na magsuot sila ng orange na damit. Ito ay bilang protesta sa ginawa ng Hamas. Ang orange ay sumisimbolo sa buhok ng dalawang anak ni Bibas sabagat mala-orange ang buhok ng kanyang dalawang anak. Tinawag ito ng mga Israelita na Orange Day. Ito ay bilang honor kay Kfir at Ariel Bibas at sa kanilang ina na si Sherry at sa kanilang ama na si Yardin Bibas. Hanggang ngayon kasi, hindi pa sila ibinabalita ng Hamas kung ano ang kanilang sitwasyon. Ang mga kaanak naman ni Sherry Bibas mga kaibigan ay may mga natatanggap na hindi magandang balita tungkol sa mga nangyari sa kanila. Pero ayon sa kanila, isang bagay ang kanilang pinanghahawakan sapagkat hindi pa nagkumpirma ang Israel kung ano nga ba ang kanilang dinanas. Hindi maikakaila mga kaibigan na sa ngayon, marami ang mga nagsasaya sa Israel maging ang gobyerno ng Israel sa pagpapalaya ng mga hostages at natanggap na ito kahapon at kasalukuyang nasa pagamutan ng Israel. Sinusuri ang kanilang kalagayan pero hindi rin maikakaila na meron din ang mga nasasaktan ang kanilang damdamin sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa nila nayayakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, sundan lamang ang mga pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Hamas at saan mang dako ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.